Brothers, naghahanap ka ba ng isang motorsiklo na malakas, makagwapo at pwede mo ring gawing project bike? Aba, meron ng Kawasaki, ang W175. Ito yun. Kaya ito yung ikutan natin ngayong episode. Kaya tara. Get ready. Drop the beat. So ito nga pala mga brothers, ganito lang kasimple yung motor nung araw, no? Very basic mga brothers. Ito yung tangke. Tapos gustong-gusto ko rito mga brothers, pati yung color niya, pati yung approach ng kanyang paint job, classic din. May linings dito, tapos dinagdagan nila rito ng tank pad. Ito lang yung tank pad dati mga brothers. Di ba ngayon dito na sa mga sports bike? And then pagdating dito sa upuan mga brothers, ganito lang, mahaba. And then meron ditong parang mga texture para hindi ka nadudulas. Tapos may parang belt dito kasi dito ka lang kakapit dahil wala siyang grab bar dito sa likod. So ganun lang din. Yung front fender niya, I think ito pa rin yung sa Kawasaki Barako mga brothers makapal na bakal. And then dito naman sa rear fender niya, plastic na. Tapos yung pairings ng araw mga brothers, ito lang. Nandito yung battery, tapos kabila air filter na. Ayan, very basic lang. And then, yung manibela niya, tama lang naman din yung taas. No? So, ganito talaga yung mga motor. So, ganito talaga yung mga old school na motor Tapos yung tambucho niya, mga brothers, nandito sa kabilang side, straight na lang ito. And I think ito yung tinatawag nilang battle pipe. Dumapo na tayo dito sa kanyang speed meter mga brothers. Siyempre, retro bikes ito. Dapat classic din yung kanyang speed meter. Ayan, buksan natin. So, yung ilaw niya, katulad pa rin sa mga standard. Tapos, nandito yung buttons. Dito sa indicators, meron lang itong neutral. Ito yung turn indicators, pinagsama na. At yung high beam indicator. Dito naman sa pinaka-gauge panel niya mga brothers, ito yung speed meter mo. So classic approach yung pinaka-font niyan. And then ito yung kilometers o yung odometer mo. At ito naman yung iyong trip meter. So very straight through at very basic lang naman ang meron sa kanya. Syempre classic. Tapos ito yung kanyang mababang manibela mga brothers. I think this is a low rise, hindi ako nagkakamali. Pinreserve pa rin dito ng Kawasaki yung classic approach nila pagdating sa W series nila, kaya mababa yung manibela. Tapos may mga basic switches. Dito sa kaliwa, ito yung busina. Lakas isa pa. Malakas nga. No need na magpalit. Ito yung left. Ito yung right. Ang good thing, may tumutunog sa kanya yung parang sa mga kotse. Ayan, rinig nyo ba? Ayan, so it let you know na nakasenyas ka. Ito yung low beam. Ito yung high beam. Okay, so bad news, wala siyang flasher. Yung pagkakagawa ng lever niya rito, ito yung mga sa Pantra natin, no? Mga sinaunang araw, ayan. Tapos yung handle grips, ganun din. Classic pa rin, so wala naman problema. Dito naman sa kanan mga brothers, nandito yung kanyang throttle. Okay naman yung engagement at laro. Ito yung electronic starting niya. Ayan, patunagin natin. Lakas So hindi yan mag-start, walang gasolina. Ito naman yung kill switch ng motor. Ito yung brake lever natin sa unahan mga brothers. Alright mga brothers, ngayon naman seat height check. Okay, so for the reference mga brothers 5'4 lang ako plus boots. So alam niyo na ang aking kabuang height. Ayan, medyo nakalapat na talaga yung dalawang pa ako dito. May tingkayad ako siguro ay around 1 inch o 1 inch, half inch na lang. Ayan, mababa siya. For the 790mm na seat height, parang katulad niya lang yung Classic 250 ko mga brothers. Mas mataas pa nga yung Classic 250. Ito talaga mas mababa kaya mas
more confident ako siyang sakyan kumpara do sa sa motor ko. And also mas bababa pa ito pagka meron na kayong angkas pa, di ba? Kasi lulubog yung shock sa likod. And also yung gaang niya, no, for 120 plus kilogram, magaang. So madali mo tong mamamanage o masisingit sa mga traffic, mga brothers. And also hindi ganun ka lapad yung kanyang manibela, makipot lang. So tapos yung turn radius ng kanyang handlebar, mga brothers, malaki na rin, no? Parang pang sa mga pantra. At saka madali ko na itutulak, ayan. Madali ko na tutulak. Partida, mga brothers, flat pa yung gulong nito, pero magaan kasi siya, kaya ganon. And yung kanyang suspension check, maganda yung bounce, mga brothers. Parang masasabi ko, parang sa mga pantra bikes pa rin. Parang Kawasaki na Barako. Ayan. Above all, pasado to. Okay mga brothers, pa-ilaw check. Ayan oh, ganda ng headlight. Classic na classic. Parang ano siya mga brothers, yung dimension niya parang sa Boxer. Alala niyo yung Boxer na Pantra bikes? Parehas na parehas nitong W175 niya. I think this is a 70 inches round. Ayan, ang ganda no, laki. Sigurado malaking ganda ang bato nito sa kalye. Also meron siyang park light. Ito yung halogen lamp niya mga brothers. Ayan. So ngayon nakailaw lang yung park light niya kasi hindi pa nakabukas yung motor. Tapos yung turn signal lights niya, bulb type din. Pero ang makagandahan, flexible. So more safety yan lalo na pag natatabig natin no, ng ibang tao. Dito naman sa taillight mga brothers, ang taillight niya ganun din yung approach. Old school no. Ayan. So para sa mga Pantra bikes din natin. Turn signal lights niya rito, ganun din. Flexible din yan. At subukan natin para makita nyo. Yan. Gaya nga nasabi ko kanina, may tumutunog siya yung parang sa sasakyan, yung tsk, 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 tsk. Yan, para alam mo na ikaw ay nakasenyas. Then meron siyang reflector, yung lagay ng plaka mo nandito at the same time umaasa rin sa ilaw ng taillight. Okay na naman yun kasi ayun, malakas naman visible naman siya kahit papano. Okay mga brothers, dito sa harap, pag tinignan natin, meron siya rito conventional telescopic port. Tapos add-ons yung kanyang port booth. Ang kagandahan mga brothers, less yung dumi na papasok dito sa tinidor. And also yung kanyang caliper, dalawa na yung piston pad. So mas maganda mamreno ito dito sa front disc brake niya. Yung gulong mga brothers, ito yung classic approach. Ito yung mga gulong ng araw. Tapos ang size nito is 17 inches and branded na rin ng IRC. So meron siyang size na 80 by 100 mga brothers dito sa harap. Dito naman sa likod mga brothers, makikita na natin yung kanyang straight na bottle pipe. Ayan. Meron niyang muffler guard dito mga brothers para kung sakali hindi mapaso ang ating rider and also yung kanyang back ride. Ito yung tapakan ng pillion. Medyo maiksi lang. Ito kasi yung mga tapakan ng araw Medyo masikip yung gauge siya. Pero good thing may harang dito para hindi makapunta yung ating paa o palda o pantalon dito sa gulong at mag-cause ng aksidente. Ang kanyang shock mga brothers is dalawa dito sa likod at ang kagandahan, adjustable na rin yan kung gusto mo i-adjust yung spray. And also drum brake pa yung preno nito dito sa likod. Yung rim dimension niya rito same din sa unahan na 17 inches, no? And tube type ito mga brothers. Pero kagandahan nga, sabi ko, IRC ang kanyang brand. Ang size niya naman niya is 100 by 90. Ganda. Okay. Ang makina nito mga brothers ay based sa Kawasaki Barako 175. Ayan, parehas na parehas, no? Meron siyang 177cc. Pagdating doon sa kabyo, meron itong 5-speed. Yung fuel system ng mga brothers, carburetor pa. And then yung kanyang cooling system is air-cooled, okay? And then kung nasubukan nyo na yung Barako 175, pagdating sa lakas, sa hatakan, sa arangkada, sigurado hindi sila naglalayo pagdating sa puwersa. Tapos yung paint job ng makina mga brothers, maganda rin. Parang may pagka-matte finish siya, no? Yung kukumpara natin sa iba ng mga gloss finish, itong approach ng Kawasaki dito, kakaiba, pagdating dito sa kanilang W175. Tapos may mga guhit dito sa ibabaw, no? So nagbibigay highlight sa makina. Kasi ako sa classic ko, pinagrinder ko pa Ito meron na So hindi ka na magpapagrind. Tapos mga brothers, yung chassis niya is double cradle na rin. So mas maganda yung ganitong chassis kumpara sa single cradle, ano? And also pagka ganito kasi mas less yung vibration. And syempre, para sa akin, mas matibay. And also yung kulay ng kanyang chassis rito is matte finish na rin na black. Mga brothers, bago tayo magtapos, kung interested po kayo sa motor na ito mga brothers, maaari nyo po itong ma-avail dito sa Motorcycle City, Subic, Zambales branch and also sa lahat din ng kanilang branches nationwide. May presyo ito mga brothers na 133,000.
Pero may promo sila mga brothers. Kung kukunin nyo ng cash o kahit installment, less 6,000 siya. So, nasa 127,000 na lang ito. And also, yung iba pang details, nandyan naman sa screen. So, mga brothers, i-comment nyo naman ang inyong opinion sa motorsiklo na ito kung sulit ba siya sa kanyang presyo at pag-usapan natin yan sa comment section. At ako po si Art, mga brothers, ng Sort Moto at magkita-kita tayo right for the next walk around review. Cheers! Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!